Hindi agad nakatulog si James matapos niyang mabasa ang ikalawang liham. Buong gabi niyang tinitignan ang pangalan na nakasulat sa dulo nito. Ang pangalan ng tao na hindi niya kailanman pinagdudahan. Ang palagi niyang nakikita sa mga larawan nila Clara. Ang taong naging bahagi ng kanilang buhay. Ang taong unang tumulong sa kanya noong mamatay si Clara. Daniel, ang matalik na kaibigan ni James. Sa loob ng maraming taon, si Daniel ang taong pinaniwalaan niyang pinakakilala ni Clara matapos siya. Si Daniel ang tumulong sa kanya sa mga araw na hindi niya kayang bumangon sa kama. Si Daniel ang sumama sa kanya sa libing. Si Daniel ang palaging nagsasabing kailangan niyang magpatuloy. At ngayon, isang liham mula kay Clara ang nagsasabing huwag siyang magtiwala sa taong pinakamaraming alam tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi direkta sinabi ni Clara na si Daniel ang pumatay sa kanya. Ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang magtanim ng pagdududa. At ang pagdududa ay isang bagay na mahirap nang alisin kapag nagsimula na itong tumubo. Kinabukasan, bumalik si James sa lumang istasyon. Hindi niya alam kung saan niya makikita si Elena. At ngayon, may isang bagong impormasyon na hawak niya ngayon. Ayon sa matandang babaeng kausap niya, may isang lumang bookstore malapit sa istasyon na madalas puntahan ni Clara. Pumunta doon si James. Ang bookstore ay maliit at halos walang tao. Ang mga aklat ay luma na. Ang sahig ay maalikabok. At ang ilang bahagi ng gusali ay tila hindi na naayos sa loob ng maraming taon. Sa likod ng tindahan, may isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga libro. Nang ipakita ni James ang larawan, matagal itong tumingin. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Hindi agad nagsalita ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata, alam ni James na may naaalala ito. Sa wakas, sinabi nitong may isang babaeng nagngangalang Elena na madalas mag-iwan ng mga sobre sa bookstore. Hindi nito alam kung bakit. Hindi rin nito alam kung sino ang pinadadalhan. Ngunit may isang bagay itong naalala. Sa bawat pagkakataong pumupunta si Elena roon, lagi nitong sinasabi ang parehong bagay. Kapag dumating siya, ibigay ninyo ang lahat. Hindi alam ni James kung sino ang tinutukoy nito. Ngunit ngayon, alam na niya na siya yun. Sa ilalim ng bookshelf, natagpuan ni James ang isang kahon. May pangalan ni Clara. Sa loob nito ay may dose-dosenang sobre. Ang ilan ay may petsa. Ang ilan ay wala ng anumang marka. Ngunit lahat ay may parehong sulat kamay. Ang sulat kamay ng babaeng matagal nang patay. Hindi binuksan ni James ang lahat. Hindi niya kayang basahin ang lahat ng sabay-sabay. Dahil sa bawat liham, tila muling nabubuhay ang isang bahagi ni Clara. May mga liham tungkol sa kanilang unang pagkikita. May mga liham tungkol sa mga araw na nag-away sila. May mga liham tungkol sa mga pangarap nilang hindi natupad. At may mga liham tungkol sa mga bagay na hindi kailanman sinabi ni Clara sa kanya. Sa isang liham, isinulat ni Clara na alam niyang may mali. May sumusunod sa kanya. May mga taong nagtatanong tungkol sa kanya. At may isang bagay siyang natuklasan na maaaring maglagay sa panganib, hindi lamang sa kanya kundi pati kay James. Sa isa pang liham, nabanggit niya si Daniel, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong minsang pinagkatiwalaan niya. Ngunit sa paglipas ng panahon,
Nagsimula siyang matakot sa kanya. Hindi dahil may ginawa si Daniel sa kanya, kundi dahil may nalaman si Daniel. Isang bagay na ayaw nitong sabihin kay James. 3 taon bago mamatay si Clara, nakilala niya si Elena. Hindi sila magkaibigan noong una. Nagkita lamang sila sa isang maliit na cafe. Ngunit pareho sila na may dahilan upang pumunta roon. Si Clara ay naghahanap ng isang taong makakatulong sa kanya. Si Elena naman ay naghahanap ng katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Ang kapatid ni Elena ay dating nagtatrabaho sa isang kumpanya kung saan may malaking paninderya at ilegal na pagtatago ng mga dokumento. Nang mamatay ito sa isang aksidente, sinabi ng lahat na simpleng aksidente lamang yun. Ngunit hindi naniwala si Elena. May mga dokumentong nawala, may mga taong biglang naglaho, at may mga pangalan na paulit-ulit na lumitaw. Isa sa mga pangalan ay si Daniel. Hindi alam ni Clara kung bakit lumitaw ang pangalan ni Daniel. Ngunit nang magsimula siyang magtanong, may mga taong biglang nagbago ng kanilang mga kwento. May mga taong ayaw nang makipag-usap. May isang taong nagpabala sa kanya na tigilan na ang paghahanap. Hindi yon ginawa ni Clara. Sa halip, lalo siyang naghanap. At doon niya natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Daniel ay hindi lamang may alam tungkol sa mga dokumento. May koneksyon siya sa mga taong sangkot sa aksidente ng kapatid ni Elena. Ngunit ang pinakamasakit para kay James ay ang katotohanang matagal nang alam ni Clara ang tungkol dito at hindi niya sinabi sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakilala ni James si Elena. Hindi ito nagpakilala sa isang dramatikong paraan. Walang malakas na ulan, walang habulan, walang malaking revelasyon. Nakita lamang niya ito sa isang maliit na simbahan malapit sa istasyon. Nakatayo ito sa harap ng isang puntod. Sa puntod ni Clara. Nanatili si James sa malayo. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, takot, o pagkalito. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babaeng tila may sariling relasyon kay Clara. At hindi niya alam kung ano yun. Nang umalis si Elena sa puntod, sinundan siya ni James sa isang tahimik na kalsada. Sa wakas, ay huminto ang babae. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam na nito kung sino siya. James, mahinang sabi ni Elena. Sa sandaling marinig niya ang kanyang pangalan mula sa bibig nito, alam niyang hindi na niya kailangang magtanong kung tama ba ang kanyang pinuntahan. Alam na siya ni Elena. Alam nito ang tungkol sa kanya. Alam nito ang tungkol kay Clara. At higit sa lahat, alam nito ang katotohanan na matagal nang hinahanap ni James. Ngunit bago pa man makapagtanong, sinabi ni Elena ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ako naging dahilan kung bakit niya iniwan ni Clara. Hindi yun tanong sa kanya. Ngunit tila alam ni Elena ang lahat ng nasa isip niya. Hindi siya ang naging lihim na pag-ibig ni Clara. Hindi siya ang babaeng minahal nito ng palihim. Hindi siya ang dahilan kung bakit may mga liham na hindi kailanman ipinadala. Si Elena ay isang taong pinadala ni Clara upang tulungan siyang protektahan si James. At sa sandaling yun, nagsimulang magbago ang lahat. Sa tulong ni Elena, nalaman ni James ang buong kwento. Sa mga huling buwan bago mamatay si Clara, may natuklasan itong seryosong pandaraya. May isang grupo ng mga taong gumagamit ng pekeng dokumento upang itago ang malaking halaga ng pera.
Ang kapatid ni Elena ay natuklasan ng parehong bagay. At dahil dito, namatay ito. Hindi alam ni Clara kung sino mismo ang responsable. Ngunit alam niyang may mga taong handang manakit upang protektahan ang kanilang sikreto. Sa simula, gusto niyang sabihin kay James ang lahat. Ngunit nang mapansin niyang may sumusubaybay sa kanya, nagbago ang kanyang plano. Ayaw niyang mapasama si James, kaya nagsimula siyang gumawa ng isang liham. Hindi niya alam kung mabubuhay siya ng matagal. Kaya isinulat niya ang lahat ng nais niyang sabihin kay James. Ngunit hindi niya ipinadala ang mga ito. Sa halip, ipinagkatiwala niya kay Elena ang mga liham. Sinabi niyang ibigay lamang ang mga ito kapag natagpuan na ni James ang mga tamang piraso ng katotohanan. Ngunit hindi lamang ang mga liham ang iniwan ni Clara. Mayroon siyang isang maliit na USB drive. Nandoon ang mga dokumentong nakuha niya, mga pangalan, mga transaksyon, mga record, at isang video. Ang video ay naitala 2 gabi bago siya namatay. Nang buksan yun ni James, nakita niya si Clara. Nakaupo ito sa isang madilim na silid. Walang make-up. Namumugto ang mga mata. Tila pagod na pagod. Hindi siya tumingin ng diretso sa camera sa simula. Ngunit kalaunan, tumingin siya. At sa loob ng 3 taon, yun ang unang pagkakataong nakita ni James ang mukha ni Clara na hindi niya nakikita sa kanyang mga alaala. Hindi siya nakangiti. Hindi siya masaya. Ngunit buhay siya. At sa sandaling yun, muling naramdaman ni James ang sakit na matagal niyang inisip na natutunan na niyang tiisin. Sa video, nagsimulang magsalita si Clara. Sinabi niyang kung pinapanood ni James yun, nangangahulugan na hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan sa kanya. Sinabi niyang maaaring magalit siya. Maaaring isipin niyang hindi siya pinagkatiwalaan. At marahil ay tama siya. Ngunit may isang bagay siyang gustong malaman ni James. Hindi niya ito iniwan. Dahil hindi na niya ito mahal. Iniwan niya ito dahil mahal na mahal niya ito. Matapos malaman ang lahat, bumalik si James sa kanyang lungsod. Hindi niya kaagad hinarap si Daniel. Sa halip, pinag-aralan muna niya ang lahat ng dokumento. Sinuri niya ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga record. At sa bawat bagong impormasyon, lalong lumilinaw ang katotohanan. Hindi si Daniel ang pangunahing taong nasa likod ng lahat. Ngunit may alam siya at mas masakit yun. Dahil hindi lamang niya itinago ang katotohanan kay James. Itinago rin niya ang katotohanan tungkol kay Clara. Nang sa wakas ay nagkita sila, hindi na kailangan ni James ang mahabang paliwanag. Alam na niya. Ngunit gusto pa rin niyang marinig ang katotohanan mula sa bibig ni Daniel. Sa loob ng ilang minuto, himik lamang sila nagkatinginan. Pagkatapos, tuluyang umamin si Daniel. Alam niyang may problema. Alam niyang may mga taong nagmamanman kay Clara. At alam niyang may panganib. Ngunit natakot siya. Natatakot siyang madamay. Natatakot siyang mawala ang kanyang trabaho. Natatakot siyang masira ang kanyang buhay. Kaya pinili niyang manahimik. At ang kanyang pananahimik ang naging dahilan kung bakit hindi nakahanda si James sa katotohanan. Ngunit may isa pang bagay na hindi alam ni James.
Sa gabing namatay si Clara, nakipagkita ito kay Daniel. Hindi upang humingi ng tulong, kundi upang ibigay ang huling kopya ng mga dokumento. Sinabi ni Daniel na pinuntahan siya ni Clara ng gabing yun. Sinabi nitong kailangan niyang umalis. Sinabi nitong baka hindi na siya makabalik. Ngunit bago pa man siya makaalis, may sumunod sa kanya. At mula roon, hindi na siya muling nakita ni Daniel.